Panginoon, ipanalo niyo po ako sa laban ng aking buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Revelation chapter 12 verses 7 to 12, and I read it for you. And war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. The dragon and his angels fought back, but they were defeated, and there was no longer any place for them in heaven. The great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Then I heard a loud voice in heaven proclaiming, "Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For the accuser of our comrades has been thrown down, who accuses them day and night before our God. But they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they did not cling to life even in the face of death. Rejoice then, you heavens, and those who dwell in them. But woe to the earth and the sea, for the devil has come down to you with great wrath, because he knows that his time is short." Sa buhay mo ngayon, saan mo nararanasan ang labanan? Sa isip ba? Sa puso ba? O sa iyong pananampalataya? Sa pista ng pagpapakita o aparisyon ni San Miguel Arcangel tuwing ika-8 ng Mayo, pinapaalalahanan tayo na ang buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa katahimikan, ito rin ay tungkol sa pakikipaglaban. Hindi laban sa kapwa, kundi laban sa kasamaan, tukso at mga boses na unti-unting nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Sa pagbasa po natin ngayong araw na ito, malinaw ang larawan na ibinigay. Nagkaroon po ng digmaan sa langit. Si San Miguel at ang kanyang mga kasamahang anghel ay nakipaglaban sa dragon, ang simbolo ng kasamaan. At sa huli, ang kasamaan ay natalo at itinapon pababa. Isang paalala na kahit gaano kalakas ang dilim, hindi ito magwawagi. Paano ito nagiging totoo sa buhay natin? Yan po ang magandang tanong natin sa sarili natin. Ang laban ngayon ay hindi na nakikita ng mata, pero ramdam natin sa ating mga puso. Kapag pinanghihinaan ka ng loob, kapag tinutukso ka ng sumuko, kapag naririnig mo ang boses na nagsasabing wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lamang. Yan ang mga sandali ng digmaan. At dito po pumapasok ang halimbawa ni San Miguel, matatag, tapat at lubos na umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pangalan niya mismo, ito po isang tanong. Sino ang katulad ng Diyos? Michael, Miguel. Isang paalala na walang sino man, walang anuman ang hihigit sa Diyos. Kaya sa bawat laban mo, hindi ka nag-iisa. May Diyos na lumalaban para sa atin. May biyaya na mas makapangyarihan kaysa sa anumang takot at kasalanan. Ang kasamaan ay maaring maingay, pero hindi ito ang may huling salita. Ang Diyos pa rin. Kaya sa tuwing mararamdaman mong parang natatalo ka na, alalahanin mo, ang laban ay sa Diyos at ang Diyos ay hindi natatalo. Hindi ka nilikhang matalo. Ikaw ay tinatawag upang makibahagi sa tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Nanalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng aking mga laban, bigyan mo ako ng lakas at tapang. Sa tulong ni San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo ako laban sa kasamaan. Patatagin mo po ang aking pananampalataya at ipaalala mo sa akin na sa iyo, panalo ang laban ng aking buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.